Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Huwebes, January 30, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa, kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Seryoso ang Department of Information and Communications Technology sa pagtutok sa lumalawak na larangan ng teknolohiya para mas makapagbigay ng makabagong serbisyo na may kinalaman sa pag-unlad ng ating bansa. Kung paano na isasagawa ito, kasama natin si DICT Secretary John Ivan Uy. Secretary, magandang tanghali po sa inyo. At Magandang tanghali, Joey and Weng. Welcome po. Sir, isa sa nananatiling hamon o challenge sa bansa yung internet connectivity. So balikan muna natin yung 2024. Kamusta po yung paglalagay natin ng mga internet connection, lalo na dun sa mga far-flung areas? Well, Joey, actually, napakalaki no, ng mandato ng DICT upang palawakin ang ating connectivity. So sa 2024, nagkaroon tayo ng more than 15,000 na free Wi-Fi sites. Ito po pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas na nakapag-implement ng ganitong kalawak na free Wi-Fi program. Ang target po nitong free Wi-Fi program are lahat ng mga public places. So, ano po ito? Mga palengke, mga terminals ng bus, ng barko, ng aeroplano, airports, mga tourist areas, tapos mga barangay halls, paaralan, at mga munisipyo sa buong Pilipinas. So, with the free Wi-Fi program, activate na po rin natin yung tinatawag nating National Broadband Program. Ito po ay fiber backbone na nagdadala ng high-speed internet sa ating buong bansa. So, ang natatandaan nyo, medyo na antala no, itong program na ito nung panahon pa na ni President Arroyo. At dahil nagkaroon ng mga skandalo, nagkaroon ng issue. So, walang nangyari dyan. Kailangan ng ating bansa upang maipadala ang mura at reliable na connectivity. At dahil doon sa nagkaroon ng problema doon, walang gustong gumalaw nitong broadband. So nahuli tayo. At tayo ngayon naghahabol upang may angat ang ating broadband connectivity. So phase 1 is already active. Ang phase 1 po ay Northern Luzon, Central Luzon, up to Metro Manila. So that's active and that was launched by the President first part of last year. Phase 2 and Phase 3, we are expecting it to be activated by middle of this year. Phase 2 and Phase 3, which will cover Southern Luzon, parts of Visayas, and parts of Mindanao. So ito po ay napakagandang proyekto dahil finally po, maidadala natin sa mga liblibang lugar at sa buong bansa ang internet connectivity. Nabanggit niyo, sir, na medyo naantala ito dahil may scandal noon. So, ngayon po, itong phase 1 natin at saka yung succeeding phases, saan po galing ang pondo? Actually, may pondo no, na ilatag ang gobyerno for this. But at the same time, we are partnering with private sector as well as with funding organizations. So, for example, itong sa phase 1, ang tinatapo natin na bandwidth ay yung partnership natin with Meta or with Facebook na nakakuha tayo ng 2 terabits of capacity. So, ito yung tubo na nagdadala ng malaking internet broadband capacity galing sa Estados Unidos na babagsak dito sa Pilipinas. So itong 2 terabits, ito yung initial na gagamitin natin for that. So that's a partnership. So malaking naitipid ng Pilipinas dahil dito sa partnership na ito. Kamakalawa, sa
pag-deploy ng connectivity sa national broadband, alam niyo po, limitado yung pera ng gobyerno. Napakaraming mga issues na kailangan i-address ng gobyerno. Pagkain, kalusugan, paaralan, edukasyon, environment, napakarami po. So, saan kukunin yung pera para magpalawak ng connectivity? So, very limited yung funds. So, humanap po tayo ng paraan paano natin maitupad itong pangarap ng ating mga kababayan na magkaroon ng good internet connectivity kung kulang naman yung pondo natin. So, ang ginawa po natin, pinag-aralan kung pwedeng mapondohan sa ibang paraan. At ito po yung World Bank na loan na ibinigay ngayon sa Pilipinas na $280 million. So, this is almost about 16 billion pesos. So ito po, ang tina-target nito ay yung phase 4 onwards. Kumbaga, mostly Mindanao, Visayas and Mindanao area. So, dahil dito po, hindi na ho tayo mag-aantay ng matagal upang ma-activate yung the rest of Visayas and Mindanao. Kumbaga, sabay na. Dahil habang lumalabas ang pondo ng gobyerno para dito sa ibang phase, dati, ang plano is aantay pa yung gobyerno na magkaroon ng pondo para i-activate yon. But dahil nakautang tayo, isasabay na natin. So napabilis ngayon ang deployment ng national broadband imbis na nakahilera at aantay pa ng pondo. So yan ang strategiya na ginamit ng DICT upang ma-attain natin yung directive ni ating Pangulo, no, na madaliin at palawakin ang connectivity. Sir, ano naman po yung mga bagong proyekto na inilunsad ng DICT para naman sa digital transformation ng gobyerno? Meron po kayong mga platforms na pwedeng i-share? Napakarami, no? Opo. Ang first and foremost dito ay yung government services. Dahil ang pinag-usapan natin mga digital platforms. So, what we did, siguro, you've heard it already, we've launched the eGov PH Super App. This is the first time in the history of the country that we have an integrated app that puts together all the different government services into one platform. So ngayon, may mga 30 ahensya ng gobyerno ngayon ang naka-connect, no, dito sa eGov platform na ito. At ine-expand pa natin at makasali yung ibang mga ahensya ng gobyerno. Anong layunin natin dito? Alam niyo po, ang hinain ng ating mga kababayan is tuwing makipag-transact sila sa gobyerno, parang iba-ibang gobyerno ang kausap nila. Dahil kausap nila itong ahensya, i-fill up sila ng form, paulit-ulit, pangalan, address, birth date, lahat yun, i-fill up nila. Tapos triplicate. Pagka-submit noon, sasabihin, yung next step, pupunta kayo sa ibang ahensya naman ng gobyerno. Uulitin na naman nila lahat yun. Pipila naman sila, uulit. Tapos paulit-ulit. Minsan, 4 o 5 mga ahensya ng gobyerno. Lahat pare-pareho. Sabi ng ating mga kababayan, teka, isa lang gobyerno ang Pilipinas. Bakit parang 5 o 6 na gobyerno ang kausap namin dito? Hindi kasi nag-uusap-usap yung mga ahensya ng gobyerno sa isa't isa. Dahil ang mga systems nila, segmented. Kanya-kanya. So, walang data governance, walang data standards, walang data harmonization. So, itong ahensya, ang ginagamit, month, day, year sa birth date. Ito, day, month, year. Yung month, letra ng alphabet. Yung itong month, numero. So, paano naman mag-uusap-usap yung ibang ahensya kung iba-iba yung mga standards sila? So, pasok ang DICT, inayos namin yan with the data exchange platform na kahit na iba-iba yung mga format nyo, mare-reconcile yan dito sa Super App, sa data exchange platform. So, ang harap ngayon sa ating mga mamayan, isang gobyerno. At hindi lang po isang gobyerno, ang gobyerno na hindi natutulog. Dahil app po yan, computer. So, hindi po nagde-day off yan, hindi po umuwi ng alas 5 ng hapon at hindi nag-uumpisa ng alas 8. 24/7 governance. So, pwede makipag-transact ngayon ang gobyerno, ang ating kababayan sa any government transactions sa gabi, sa madaling araw, sa holiday,
Sabado o Linggo, bukas ang ahensya ng gobyerno upang makipag-transact. Oo. So, yung ano po yan, naka-interlink na po siya dun sa, like, kunyari, dun sa iba't ibang agencies, yung Right. GSIS, kunyari, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, opo. yun. So, hindi ka na mag-fill up. So, dapat lahat ng Pilipino meron ito. Tama. Wala pa. Wala. Nako, bad example yun. So ano ito, no? So, at tapos ito, in-integrate namin sa national ID. So, today, meron na po tayong 85 million na national ID at digital national ID. So, once na-download nyo yung eGov PH app nyo, makukuha nyo na yung national ID nyo doon. At yun ang gagamitin nyo dahil verified na kayo, facial recognition, no? Ito high-tech po ito, no? Using the latest in technology. Makapag-register kayo, makapag-update kayo sa mga contributions nyo at makuha nyo yung mga kailangan na datos from all the different government agencies na connected dito sa eGov PH app. At hindi na kayo kailangang paulit-ulit na magpresenta ng driver's license, ng passport, ng birth certificate dahil may national ID na kayo na naka-integrate dyan. And it's biometric driven. So Malaki. wala nang mga peke, walang peking ID. Hindi na kayo kailangang pumunta sa isang lugar sa Maynila upang kumuha ng mga peking mga ID. At dahil advanced technology po ito, medyo mawawala po yung mga lokohan. Yung mga ID na isang tao pero 5 o 6 na pangalan at iba-ibang mga identity. Kahapon, sir, guest namin si DTI Secretary Roque at napag-usapan namin yung MSMEs at yung suporta ng gobyerno sa kanila. Sa part naman po ng DICT, paano po natutulungan ng DICT yung mga MSME in terms of using technology? Well, tinutulungan namin ng DTI, no, in order to provide them the technology platform to do this. In fact, we launched with DTI yung e-report system on consumer complaints. Dahil marami pong mga consumers nagrereklamo tungkol sa, let's say, na-scam sila online dahil hindi nag-deliver o napakalaking halaman ang nakita mo sa picture nung in-order nyo. Punla pala. Seedling ang binenta sa inyo. So may mga consumer complaints. So we help automate that, and we help using AI to generate all these help desks. At the same time, we are helping empower our MSMEs by giving them access to digital platforms. Meron po tayong mga learning modules na dinideploy sa free Wi-Fi. So sa free Wi-Fi program namin, pag deploy namin doon, may digital entrepreneurship classes na pwede nilang digital content creation, digital marketing skills. So those things are equipping and empowering our MSMEs to be active and to be able to harness the power of e-commerce into their respective businesses, whether it's a service or it's a product. And kung makikita nyo, like, kinonect namin yung mga probinsya, yung mga malalayong lugar. So, ang iba nating mga kababayan, no, sa may mga IP, Indigenous People regions, marami silang mga handicrafts na napakaganda, mga embroideries na hand-woven. Dati po, since walang connectivity, ginagawa nila ito, tapos isang beses sa buwan, kinakarga nila sa kanilang bangka, magta-travel ng ilang oras para maidala sa bayan, at iba-barter trade nila for delata, for whatever na kailangan nila, cellphone, whatever, no? So, maliit ang nakinikita nila. Instead of mas malaki dahil napakaganda ng mga ginagawa nila. Nung binigyan natin ng connectivity, ngayon, tapos tinuruan natin ng digital marketing skills, napopost nila ngayon ito online, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. So ngayon, nakakahanap sila ng buyers sa Europe na nakita, hand-woven, napakaganda ng pattern, mag-o-order ngayon sila. Mag-o-order sila, tinuturuan natin paano gumamit ng e-wallets, ng mga online platforms.
paano gumamit ng logistics company, mag-book para mag-deliver at mag-receive. So, napakalaki ng impact sa MSMEs nito dahil from an industry that has no access to the global market, now they are trained with the skill sets, with the knowledge, with the tools that can make them global entrepreneurs. At yan po ang malaking impact on our MSMEs. Sa mga liblibang lugar ito po. Opo. Sir, nabanggit nyo na po yung mga online scams. Sa kabila po nung warning natin sa mga kababayan natin na huwag magtitiwala sa mga iniisip nilang scam siya or dun sa patuloy na panghahabol po ninyo sa mga scammers, meron pa rin, hindi pa rin talaga tumitigil. So ano po ba yung efforts ng DICT para tuluyang masawata ito at mapalakas pa yung cybersecurity dito sa Pilipinas? Alam mo, Weng, napakatigas kasi ng ulo ng ilan sa mga kababayan natin. No? Ilang beses na natin, ni-warning sila na huwag basta-basta maniwala sa mga alok na mukhang masyadong maganda. Too good to be true. Oh, too good to be true. Dahil very likely scam po yan. Saan mo ba kayo makikita na iPhone na 90,000 ibebenta sa inyo ng 10,000 or 15,000? Eh, napaka-obvious na nyo, no? Ikakagat pa kayo. GSM, sir. Oh. Galing sa magnanakaw. So kailangan maging mapagmadyak, no? Mag-ingat tayo dahil lahat ng paraan ay iisipin ngayon ng mga scammers. At dalawang paraan po yan, carrot and stick, tinatawag natin. Carrot, tutuksoin kayo ng ng alok ng magandang kabuhayan, yung mga points nyo na kailangan i-redeem, trabaho, utang na pwedeng ma-access nyo, alam naman nila na may mga kababayan tayong nagigipit at naghahanap ng mauutangan. So, ito, mga tukso, carrot po ito. May stick naman na nagpapanggap sila ng ahensya ng gobyerno. Ano daw sila? BIR, NBI, LTO, MMDA. Yung mga ahensyang kinatatakutan ng mga mamamayan. At binabanta sila, meron kaming na-discover na hindi kayo nag-file ng income tax return or may violation kayo sa traffic at nakuha ng camera namin at mape-penalize kayo. Kailangan mag-click kayo dito upang ma-settle itong account nyo or magbayad kayo, whatever. Kung hindi, may kaukulang kaparusahan, kulong or whatever. So, yan yung stick. So, both are being used now by the scammers to deceive the public na i-click nyo yung link na ibinigay sa inyo. Very obvious, no? May polisiya na po na inisyu ang NTC at DICT sa lahat ng mga magte-text blast, bawal po ang mga links. So kung may natanggap kayong text na may kasamang link, scam na po yon. Hindi po magpapadala ang mga bangko, ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga e-wallet providers ng link na pwede niyong i-click sa text. Yan, tandaan po natin, basta may link, scam na po agad yan. Sir, nabanggit nyo kanina yung eGov na app para ma-harmonize yung pagpasok ng data sa mga government service provider, lalo na sa mga service provider. What would you say ano po yung mga naging improvements sa government services, if you can name some po, dahil po sa ganitong mga digital efforts noong 2024? Well, just to give you an example, GSIS. Alam nyo, ang GSIS dati po, hirap na hirap ang mga miyembro, lalo na yung mga retired. Dahil every year, kailangan i-update nyo. Every year, kailangan malaman nila na buhay pa yung retiree. So, ano po nangyayari? Kailangan mag-physical presence ngayon yung retiree upang ma-validate nung GSIS na, andyan ka pa, buhay ka pa, so tuloy yung pension mo. Ang iba nasa ospital na, naghihingalo. Ang iba paralisado. So, kinakarga sa ambulansya at dinadala pa sa opisina ng GSIS para makita. So, imagine mo yung gastos. Imagine mo yung inconvenience. Hindi lang ganun. Baka mapaganib. Kung biglang tumirik yung pasyente dahil nasa ambulansya sila. So, napakalaking hinaing ng ating publiko. Bakit ganun yung proseso? Wala kasing teknolohiya na makakatulong at that time to do that. So, pasok ang DICT, tinulungan ng GSIS. So, ngayon,
selfie na lang. Dahil may e-verify tayo using the national ID and biometrics, so kung kailangan na lang, kahit na nasa hospital yung retiree, cellphone, mababalidate through biometric na, andyan pa siya, naghihingalo, pero buhay pa rin, at kailangan nila ng access to the funds that they have in GSIS, so mababalidate at mag-release. Yan lang po, isang maliit na example lang, pero tingnan nyo ang impact, ang ginhawa na maibibigay nitong digitalization. So, marami pong ehemplo, but I think kulang pong oras natin dyan. So bukod sir dun sa egov.ph na app, ano pa po yung inilunsad ng DICT na para makatulong po dun sa serbisyo ng government? So, nag-travel na ho kayo, Weng, recently. So, nagamit yung e-travel. Hindi. Paano ka nakaalis? E-travel. Paano ka nakaalis? Paano ka nakapasok? Hindi. Ako, sir, nagamit ko. Oh. Noong December. So yung e-travel, in-integrate natin yung mga dokumento na kailangan natin upang makapagbiyahe in and out sa ating bansa. So yung immigration form, customs form, quarantine form, lahat po yun. Dati, iba-ibang form at iba-iba yung fill up natin. So napakadaming fill up. So ngayon with the e-travel, na-integrate natin sa isang app. At napakadali dahil kung na-download nyo yung eGov.ph na nandoon sa loob ng e-travel, hindi nyo na kailangang ulit-ulitin na i-fill up pa yung pangalan mo, yung address, dahil natatandaan ng app yung mga datos. So, ang ipapalitan mo lang yung mga Travel date. travel date, yung airline na ginamit mo, yung seat number mo, yun na lang. At saka yung destination, no? Yung or origin. So, but kung yung e-travel app ang na-download mo, hindi yung eGov.ph app, yun, walang memory. So, kung nag-fill up kayo ng e-travel app at travel kayo ulit, pag in-open yung e-travel app, uulitin nyo ngayon yung laman nun. So, mas maganda gamitin yung eGov.ph app dahil yan, nakalink sa inyo yung identity mo. So, nasa phone yung mga information na So yan. mas maganda yung egov. Yes, kasi mas malawak, no? Opo. And aside from that, so yung may e-travel, meron tayong e-report system. Ano po yung e-report system? Ito po is citizen engagement to receive reports from the public. Example, may nakita kang krimen na nangyayari sa harapan mo. So as a citizen, you use the e-report, you take a picture, you send it by the e-report system, matatanggap ng ating mga alagad ng batas na may nangyayari dito sa lugar na ito at this time at sila ang magiging first responders. Dati po kasi dumadaan pa sa isang like 911 service or 166 service, no? Or 117. Ang dami ng numero dyan. Ayun, nalilito na yung mga publiko. But yun kasi, kung tatawag ka, may operator na sasagot, tapos iisipin ng operator, nasaan kayo, and then tatawag pa doon sa presinto or sa malapit, tapos kung may sumagot o hindi. So, ang daming dinadaanan. Itong e-report system natin, hindi na ho. Once na nag-text ka, nandito sa lugar na yan, ipapadala niya sa lahat ng pulis na nasa 1 kilometer radius or 2 kilometer radius or 3 kilometer radius ng insidente. At kung ikaw yung pulis, nandun ka sa area na yan, matatanggap mo yung text, nasa itong kalye na ito, may nag-report na may taong may hawak ng kutsilyo na nagwawala doon. So ngayon, sasabihin mo, ako makikita mo, I am only 3 minutes away from that, I will respond. Pag click nilang respond, malalaman ngayon ng headquarters at malalaman ng kapwang pulis niya na meron ng responding pulis doon. So, hindi na nila kailangan umalis pa sa pwesto nila dahil coordinated na Alam na nila na may nag-responding. Ngayon, pagdating ng pulis doon, kita niya, hindi ko kaya ito. So, text na naman siya, For backup. augmentation or whatever. So, dati kasi, kung wala yan, minsan, lahat ng pulis na doon sa area, paano yung mga ibang area na walang pulis na nagbabantay? So, this system is very efficient because it goes directly to the police officers within the vicinity. At pinilot na po ito sa San Juan. So, ginagamit ngayon ng mga San Juan Police. At tuwang-tuwa si Mayor Zamora dyan, no? Dahil nakita nila na
na very effective itong system na ito. And So, real-time po siya. real time. And not only that, so now you're able to assess the efficiency of the police officer. Let's say, sa promotion or sa katapusan ng buwan, makikita ng hepe, teka, itong pulis na ito, 10 beses nakatanggap ng text, ni isa walang niresponde. Itong isa naman, ang bilis mag-respond. So, kung magde-determine ka ng promotion, merit-based ngayon. Hindi yung, hindi, bata ko ito So, parating ipropromote ko yan, kahit na walang ginagawa. Yan. Maganda. Very promising yung possible applications dahil dito sa digitalization efforts na to. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mga programa at serbisyong palalakasin pa ng DICT. Ngayon, 2025, kasama pa rin si Secretary John Ivan Uy. Manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang Bagong Pilipinas ngayon. Lilikha is conceptualized by Tatay Kidlat Tahimik. Platform siya para sa mga local na crafters. Ako po si Carl Angelo Rafael. Every Sunday, umakyat po ako dito para mag-chalk art lang po. Pagsimulan natin yung journey, may in love talaga tayo sa trabaho natin. is Schoolmates, now on its 10th year. Tuwing Webes ng gabi, dito lang sa PTV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, kasama pa rin si Secretary Ivan John Uy ng DICT. Secretary, sa patuloy na paglaganap ng tax scams ngayong 2025, ano po yung mga hakbang para tapusin na itong panglulokong ito gamit ang SMS o text messaging sa bansa? May initial assessment na po ba ang DICT kung paano ito lumalaganap at kung paano talaga siya totally masasawata at matitigilan na? Alam mo, Weng, itong mga cyber criminals, napaka-imaginative at napaka-creative. So, tuwing may ginagawa ang gobyerno upang mapigil sila, humahanap sila ng bagong paraan upang makaiwas sa batas at makaiwas sa mga restrictions na ginagawa natin. So, katulad nun, napakalaganap nung mga scams dahil ginagamit nila yung text using the SIM card. So, ano po ginawa ng gobyerno? Naglumabas tayo ng SIM card registration law
At dahil dyan, bumagsak ang mga scamming dahil hindi na nila magamit o limitado ang paggamit nila ng SIM cards for scamming. So, humanap ngayon sila ng bagong paraan na paano sila makakapagpadala ng mga text na hindi nangangailangan ng SIM card. At ito po ang tinatawag nating IMSI catchers. No? Ito ay isang bagong device na nahuhuli yung text message at nang-intercept niya from the cellphone to the cell site. At ito po ay isang equipment na ginagamit ng mga cyber criminals to, tawag natin man in the middle. So, ini-intercept niya nasa gitna. Sir, nabanggit nyo yung IMSI na yan. So, ginagamit ng scammer. Pero sa bigger picture po, paano naman siya magiging threat naman sa national security? Well, marami tayong nahuhuli, no? At itong nahuhuli natin, iba-iba ang yung mga pakay nila. Scamming or espionage or whatever their purpose is. But ang nakikita natin, because of the MC catchers, nakukuha nila yung cell number ng mga telepono dahil nauuto nila yung telepono na akalain sila ay isang cell site ng telco. So, nagli-link ngayon yung cellphone doon sa fake na cell site, yung MC catcher. So, once nakuha yung telephone number, marami silang pwedeng gawin doon sa number na yan. Pwede silang magpanggap na isang ahensya ng gobyerno o ng e-wallet provider or bangko at padalhan ka ng text na, mag-redeem ka ng points mo, may unauthorized transaction sa credit card mo, dapat i-click mo itong link upang mapigil yung unauthorized transaction. So, tinatakot kayo. So, akala mo, totoong galing sa lehitimong ahensya, no? Or organization or opisina. Pero hindi pala. Fake pala yun. Pangalawa, pinoprofile po tayo. So, oras na nakuha niya yung cellphone mo, imamatch nila na malalaman na, itong cellphone na ito ay pag-may-ari pala ng presidente ng isang malaking kumpanya. So ngayon, gagamitin na nila ngayon itong cellphone na ito, i-spoof nila at ipapadala na ngayon ng isang message sa vice-presidente ng kumpanya na alam nila na nasa ibang bansa. Kasi pinag-aralan ka pini-profile ka at magpapanggap na siya yung presidente at sasabihin, kailangan ka mag-remit ng $1,000,000 dito sa account na ito dahil nasa Europa ako at kailangan ko kaagad ng pera. Yung officer ng kumpanya na yun, makikita, telepono ito ni Bossing. So, maniniwala siya. So, aayusin nila yung papeles at pinapadala. May naloko na pong ganun, no? At marami nang na biktima dyan. Makabagong dugu-dugugang ba yun? Tumatawag sa telepono. Digital. Digital. Budol-budol. Budol-budol. Pero yun nga po yung nakakopy nila yung pangalan ng bank, ng company. Oo. Diba? Actually, na-edit nila at nailalagay nila kung anong gustong ilagay nila. Dati po, dahil dumadaan yan sa network at sa SIM card, pag ginamit nila yan, lalabas yung mobile number na hindi mo kilala. So, alam mo kaagad na scammer. Ngayon, na-edit na nila yung sa itaas, pwede nilang i-type dyan, Joey. So, akala nila, ikaw ang tumatawag, or ikaw ang nagte-text, or ta-type nila Weng, or ta-type nila Secretary so-and-so. So, itong mga nakatanggap, tumawag or nag-text si Secretary so-and-so at nangangailangan ng mangungutang ng pera or kailangan ng donation for charity or whatever or na-stranded sa isang lugar at hindi daw makontak yung kamag-anak at kailangan ikaw mismo ang humanap ng paraan para magpadala ng pera sa kanila. So, yun, maraming mga ganon. At in fact, recently, nag-issue na nga si Sec. John Vic ng advisory dahil may gumagamit ng pangalan niya at nagpapanggap na siya na nakalagay yung pangalan niya at yung number niya at humihingi ng contribution, ng bayad or whatever for whatever. So he issued, and this is a warning to everybody, no?
Huwag ho kayong basta-basta maniwala dyan. Wala pong mga cabinet secretary na magte-text sa inyo at hihingi ng pera or tulong or ayuda man or mangungutang sa inyo. So, marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa mga scam na yan. Ano, Dapat sir? isang episode Oo. pa. Pero pag-usapan po muna natin itong natapos lang na 5th ASEAN Digital Ministers Meeting. Ano po ba yung nangyari dito? Naku, marami, Weng. Ang diniscuss namin is how do we, as an ASEAN, collaborate and coordinate on AI, on cybersecurity, on digital governance, on all these emerging technologies. So, pinag-usapan po namin paano ngayon ang collaboration, paano yung mga standards na kailangan i-set up. So, katulad ng so ASEAN, naglabas ng resolution na lahat ng governance framework for AI and policy regulation for AI, ibinibigay ang responsibilidad sa mga digital ministers ng ASEAN. So, lahat ng digital ministers ngayon nakipag-ugnayan, ano bang mga polisiya na kailangang i-establish natin sa artificial intelligence para lahat tayo maggamit natin ng mabuti ang AI para makinabang ang buong ASEAN na makakabuti sa ating mga constituents. Dahil ngayon po, napaka-sexy ng AI, lahat po gusto mag-AI. So, watak-watak ang approach sa AI. Dahil, totoo naman nakakatulong ang AI sa mandato ng bawat ahensya. Sabihin natin sa agriculture, sa environment, sa education, sa transportation. Lahat po, makakatulong yung AI. Pero, hanggat walang governance framework dyan, kalat-kalat po ang pag-implement nito. So, inatasan ang mga digital ministers ng ASEAN, kami ang mag-consolidate at ilagay sa isang direksyon ang AI policy framework. So, AI lang po yun. May cybersecurity pa. May oras pa ba tayo dyan? Sir, tumungo naman tayo sa paparating na eleksyon. So ano naman pong assistance ang ibibigay natin sa COMELEC at sa election in general, sa conduct of the elections? Well, ang concern po dito sa election is deepfake at yung misinformation and disinformation campaigns. So ito po, humingi ng tulong ang COMELEC na tulungan namin sila upang may ayos yung mga detection mechanism natin at may ma-advise sa publiko kung ano yung peking information, ano yung misinformation at ano yung mga deepfake na ginagamit upang manira ng kandidato dito sa halalan nito. So we will get our directions from the COMELEC. At kung na-identify nila yon, they will ask us to implement measures. So sir, doon naman sa ginanap na World Economic Forum on Cybersecurity kamakailan, may mga naibahagi po kayong mga paraan para maging cybersecure. Pwede niyo po ba ibahagi sa amin kung ano ang mga ito? Well, maganda nangyari sa World Economic Forum sa Davos, dahil for the first time sa history nila, ibinida nila ang Pilipinas. At pinakita nila sa buong mundo na ano ang ginagawa ng Pilipinas na tama, na kailangan nagiging role model ngayon ng ibang bansa sa pagtalakay nitong cybersecurity at cybercrime. So, ito po, ang pinupush natin is cyber hygiene. Ano po yung cyber hygiene? Matuto tayo na maging mas maingat sa ating mga transactions online. Anong edad po kailangan matuto ng cyber hygiene? Ang in-explain ko doon, oras na ang isang bata may mobile phone, nakagamit ng mobile phone, nakakonect na ng internet, dapat yung edad na yan, kailangan maturuan na ng cyber hygiene. Dahil ang cyber hygiene, hindi po ito technical skill. This is a life skill. This is like teaching your children that they need to wash their hands before they eat. Ganun na po kailangan yan dahil pervasive ang internet connectivity, pervasive yung cybercrime. So it has to be started at a very young age where we are aware of the dangers that we face
we know all the opportunities, we know all the convenience, no, that it gives, but we are not that aware of the dangers that it has. So we need to be aware of that. Second is collaboration with the social media platforms. Dahil yung social media platforms nagbibigay sa atin ng magandang tool upang makipag-communicate, makipag-relate sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Napaka-empowering po. Ngunit ito rin po ang platform na ginagamit ng mga scammers upang manloko. Nagso-social engineering sila, pinag-aaralan kung ano yung weakness mo. Ngayon, February po, love month, no? Parating ng love month. So, love scams. Dadami po yung love scams na yan. So, ipo-profile ka, nakikita na, bagong byuda ito. So, medyo malungkot. At ito ang gagamitin nating estratehiya. Kunwari, makipagkaibigan ka. At since na-profile nyo, alam niya na mahilig siyang magluto. So, papakita mo, mahilig ka rin magluto. At nakita mo na mahilig siyang basketball, ito rin papakita mo, mahilig ka rin sa basketball. So, makuha yung loob mo. At dyan, once makuha yung loob mo, mapaibig ka, at dyan papasok na bibigyan ka ng malungkot na mga istorya na, namatayan siya ng kapatid, or may nadisgrasya, na ospital, kailangan ng tulong, magpadala ka nga ng konting pera. At dyan na po umpisa, talagang lilibasin yung pera niya dyan. At marami pa. Ayan. So, dapat nga may isang episode pa tayo with Secretary Uy. Maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo, Secretary Uy. Walang dudang pinalakas pa ang serbisyo ng DICT sa pagbibigay ng digital tools at iba pang technological access sa mga Pilipino sa ating mission to accomplish. Mr. Secretary, in one sentence, ano po yung gusto nyong ma-accomplish na mission? Mahabang ngayon? sentence po ito. Well, marami pa po tayong mga kailangang i-deploy. No? So, lalawak pa yung digital connectivity natin dahil marami pang isla at marami pang kabundukan na kailangan iabot natin dito sa mga digital connectivity. So, that is part of our mission to do that. Second, dadami pa ang mga ahensya ng gobyerno at mga serbisyo ng gobyerno na ilalagay natin sa eGov app so that our people will now be able to engage and access government services seamlessly and easily and faster yung transactions. So we will be launching a payment eGov Pay system. We now have the eLGU system that empowers the LGUs to be more digitally connected and mga services na digital services. Then of course, we need to train our people on AI, on cybersecurity. Dahil ito po napakalawak na at buong mundo po naroroon na. Hindi po tayo pwedeng maiwan. So, ang DICT po, together with all the other agencies of government that are working together in order to improve our skills, improve our knowledge on all these emerging technologies so that we become competitive worldwide. At marami pa po. So, more than one sentence rin. Part 2 po tayo, sir. Okay. Maraming salamat po ulit sa inyong oras, Secretary Ivan John Uy ng Department of Information and Communications Technology. Thank you, sir. Thank you, sir. Samantala, ngayong CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone para sa isang bagong Pilipinas. Pag-usapan natin ang pagsulong ng CDC sa Clark bilang sentro ng sining at kultura at ang mahusay na pamamahala ng Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes de Vanadera. Panoorin po natin ito sa ulat ni Attorney Nicolette Henson.
Patuloy na isinusulong ang Clark Freeport Zone bilang sentro ng sining at kultura. Noong January 25, isang art exhibit na pinamagatang Kalilukan Kulyat Pisamban Maragul ang binuksan sa Clark Museum sa pakikipagtulungan ng Clark Development Corporation, Junior Chamber International o JCI Angeles City Kulyat at Holy Rosary Parish Church. Ang Kalilukan Kulyat Pisambang Maragul ay nangangahulugan na Angeles Arts. Tampok sa exhibit ang mga obra ng 27 Kapampangan artists, kabilang na ang mga 3D model na makasaysayang Holy Rosary Parish Church. Ginanap ang exhibit kasabay ng selebrasyon ng 195th Foundation Day at 61st Cityhood Anniversary ng Angeles City, pati na rin ang pagdiriwang ng National Arts Month. Ipinagdiwang naman ang ikasampung anibersaryo ng The Medical City Clark. Sa kanyang mensahe, pinuri ni CDC President at CEO Attorney Agnes VST de Manadera ang malaking ambag ng ospital sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone. Sa parehong okasyon, unang beses na ipinakita sa publiko ang Joint Commission International o JCI Accreditation Seal ng ospital na simbolo ng pagsunod nito sa world-class healthcare standards. Sa loob ng isang dekada, naging pangunahing referral center sa Northern at Central Luzon ang The Medical City Clark na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan hindi lamang sa mga residente ng Clark kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Kinilala ang mahusay na pamamahala ni Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes VST de Manadera. Kaugnay nito, iginawad ng Central Luzon Media Association o CLMA ang Corporate Governance Award kay Attorney de Manadera sa ginanap na 2025 to 2026 induction and oath-taking ceremony sa Widas Hotel and Casino noong January 23. Kontribusyon ng CDC sa pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon sa pamamagitan ng innovation, sustainability at inclusive growth ang hinighlight sa gabi ng parangal. Kabilang din sa mga pinarangalan ang mga natatanging individual at organisasyon tulad ng Hand Foundation Incorporated na tumanggap ng Corporate Social Responsibility Award. Si Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lizatin Jr. na nakatanggap ng Local Governance Award. Si Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lazatin II ang ginawaran naman ng Legislative Governance Award. Gayun din si Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated Chairman at negosyanteng si Rene Romero na pinarangalan ng Business Award. Pagkilala naman sa Humanitarianism at Sports Award ang natanggap ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Samantala, itinanghalang Philanthropy and Newsmaker Award kay Rodolfo Tatay Bong Pineda. Dinaluhan din ang nasabing awards night ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda at former Pampanga Board Member Mylene Pineda Cayabyab. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing pagtitipon ang mga opisyal ng Clark Development Corporation, opisyal ng lokal na pamahalaan at ilang Clark locators. Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Sama-sama ulit tayo bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.